sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tao with the evidence na surprise. Na-surprise, sinupresa ng Iglesia ni Cristo. Surprise rally sa araw na ito. Oo, akala na kasi ang Iglesia ni Cristo normally ay mag-a-announce sila kung kailang rally. Ngayon, sinorpresa ng Iglesia ni Cristo ang PBBM admin. Sige pare Mulya, sabihin nyo pa na ipakukulong nyo si Senator Marcoleta. So, ang tanong, susugod nga ba ang Iglesia ni Cristo sa Malacanang? At ito kabibig ha, Senator Marcoleta nagsalita na. Hindi na nakapagpigil si Senator Marcoleta. At sa rally ngayon, as in dumagsa mga kabig sa EDSA, ngayon sa Liwasan na. Sa Liwasan, meron daw parang Luzon, Visayas at Mindanao daw itong rallying itong ginawa ng INC. At hindi lang ito para sa mga taga-ICC, invited lahat. Magkaiba ito sa White Ribbon Rally ha, na ang mga DDS bawal. Pero dito sa rally ng INC, invited lahat para yung the same lang yung pag-iisip ba nga, labanan ang korupsyon o ilabas ang totoong istorya hinggil sa mga korupsyon lalo na sa flood control project anomalies. Kasi ito ang gusto nilang takpan eh. Ito ang gusto nilang mawala sa pag-iisip ng mga tao. Sabi nga ni Erwin Tulfo, why can't we move on? Wow! Hindi makamove on ang mga tao. Erwin Tulfo kasi trilyones ang ginakaw, oy. At kami pa rin ang nagsasuffer. Baha-baha every now and then. Kaya Tulfo, don't tell us why can't we move on. Kasi walang mag-move on pag pera ng taong bayan ang ninanakaw ng mga politikong pwedeng ikaw. Hala, ito kabibig, oh. Unahin muna natin ang statement ng Senator Marcoleta na nagpalabas talaga siya kabibig. Parang hindi na niya kaya ang mga nangyayari ngayon. Ito kabibig, oh. Ito Minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Na? Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Correct. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Ooh. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Oh, si Bunuan. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Tama. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Correct. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Ooh. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan,
Pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Grabe. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Yes. Ito, nangyari ngayon kabibig, oh. Yan, oh. Yan, sumugod na. Yan. Ito yung mga nag-rally kabibig. Silent rally to, ha? Hindi ito in-announce ng Iglesia ni Cristo. Ang pinababa si Hindi ito in-announce na, oh, ito pa, oh. Yan. Grabe ang iglesia. Talagang alam nila kung ano ang kailangan pinaglalaban kabibig. Alam ng iglesia ni Cristo kung ano ay pinaglalaban nila. Nashock ang lahat. Ito. May sinito! Walang maleta dito! Di kami magtinakaw! Uy, ayaw! Dumating si Congressman Edwin Listic. Sumali. Or nakisali si Congressman Leandro Libistic. Ano Sabi ang mo po, mensahe ni Congressman Libistic? Sabi mo po sa surprise rally ng INC. 6:45 AM pa lang ngayon at ang dami ng tao dito at siguro sa loob ng araw ito lalong dadami pa. Hindi lang po ito para sa isang grupo, ito po para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya din ako narito para makita na lahat tayo ay pwedeng magsama-sama dito ngayong araw. Maraming salamat ko. Thank you po. Yun ang mensahe ni Congressman. Tingnan mo yung ginawa Leandro nila Libistic. sa akin. So ano ba talaga ang nangyari, mga kabibig? Ipinaliwanag ni Senator Marcoleta ang issue na kayang campaign donation na sinilip ng ombudsman kaugnay sa kanyang kasong plunder. Let's watch this video. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yeah. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yun. yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano man pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala ay plunder. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, ano ho? Oo.
ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre po, establish mo yun. Oh. Kung walang kaugnayan yung pondo do sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno, Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo, dahil kampanya kasi ito Jen, hindi sinasabi ko eh. Yan, ng mga panahon Kailangan mong i-connecta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang paper trail. Opo. Ganyan, ano. Plunder nga raw, Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senador Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi pa stako po. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi Jen ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo. Pero yung campaign period magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ay yung ginastos mo. Teka muna. Ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side niyo. Bakit ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Sinyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. na. Okay. Opo. So nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang wala siyang kasalanan diyan. Walang- Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Mhm. Ang bumoto diyan 6-0. Opo. Ibig sabihin halos silang lahat. Lahat ng commissioners Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila hindi siya nag-participate. nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Mhm. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN
dated December 31, 2025. opo. Ba't di niya nilagay sa salin yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salary Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga baka sila yung nabigyan. Oho. Pero hindi ginastos. Baka yun ang Yun problematic. nabigyan. Tingnan mo diyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang sandigan bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Oho. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Ha? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, ha? Ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo ba- Mukhang test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oo, ng mga nagtatawa law na eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Oo. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect dun sa corruption, dun sa damage sa gobyerno. Mm-mm. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect dun eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung pumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kanya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect bribery. Bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oo. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun May pangako. ano? dahil sa Ganon. opisina mo. Mhm. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, Mm. bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Opo. Commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon eh. No? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang nun. kalalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung commission on appointments, Yan. Isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Mhm. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato Mhm. ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso na kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan. Oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey. Lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey.
31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating Mhm. kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera ko, nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics totoo nung naman ako'y yun. Tsaka bata. kahit sa pelikula siya, napapanood natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kulela. Kundihado? Wala Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Eh, sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Tama. So yun kabibig ha, na-explain ni Senator Marcoleta. So yun kabibig, na-explain ni Senator Mark. Pasensya na wala tayo ha. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Na-surprise ba sa BBM? Nako, lagot ka, Boyeng Rimulya. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.